Arsenas. And Madeline, of course. Ito po, si Kate Yano. Okay, I'll give the ano sa kanila. Okay, dito kayo at 27 po. Ay, 27, sorry. 27 lahat. At siya po ang product of the nation. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng dumalo. And napakasaya ko po na nandito po kayo lahat. At ayun po, ako po ulit si John Arcela. Sana po nagustuhan niyo po yung pelikula. At yun po. Hello, ako nga pala po si Kate Yalong as Madeline. Maraming salamat po sa lahat po na pumunta dito ngayon. Ayan, sana din po nag-enjoy po kayo sa palabas. Okay. Kanina pa nag-emote sa pelikula. Si June Lalin siya unang magtatanong. June? Yan, hi. Congratulations. Maraming salamat po. Siyempre, na-meet na kita dyan. Opo. Yan, siyempre, congratulations. Ang bongga, no? 27 daw yung nag-audition. Tapos ikaw yung napili. Nung time na yun, nakita mo yung mga kalaban. Actually, opo. Nakita ko po, may mga matatanda po, may mga mas bata sa akin, tapos may mga kilala na pong artista. Tapos talagang nung nasa pila ako, kasi may pila yun may number bago makapag-audition. Iba talaga yung kaba ko. Siyempre, audition ako April Boy Regino yun diba? Kung sino bang hindi nakakakilala kay April Boy Regino. Kaya, nung nasa pila pa lang ako, alam kong malaking responsibilidad yung papasukin ko. Kaya, ayun po, napakasaya ko at napaka-blessed ko. Maraming salamat sa Diyos na nandito ako ngayon, nasa harap niyo po, at natapos namin yung pelikula ng maayos. Yeah, pero anong naramdaman mo nun? Nakita mo ang dami mong kalaban. Opo. Actually, kinabahan talaga. Yun yung una, kinabahan. Tapos, masaya rin ako na nandun ako, na nakita ko, may mga kakilala rin ako mga may mga nakita ka na alam mo sa sarili mo na, pwede rin to. Opo, marami talaga. Mas kinabahan ka. Yes po. Actually, doon, ang daming nag-i-impersonate kay April Boy. Yung mga sumali sa Pilipinas Got Talent na nag-i-impersonate kay April Boy. Kaya, yun, kinabahan talaga ako, pero laban pa din. Pero anong paghahandang ginawa mo for the audition? Ang paghahanda ko po talaga is, kinilala ko talaga ng, kasi ako kilala ko si April Boy as yung sa di ko kayang tanggapin, singer, ganyan, yung gumaganon. Pero, hindi ko siya kilala personally. Kaya ang ginawa ko, pinanood ko po lahat ng pelikula ni April Boy. Tapos hindi lang pala siya singer, hindi lang siya basta singer, rin siya, nag-artista rin siya. Gumarap rin siya sa mga ilang pelikula. Kaya ayun, pinanood ko po lahat yun, inaral ko yung mga kanta, tapos inaral ko kung paano siya kumanta. Yun talaga yung pinaka-preparation ko, inaral ko kung paano siya kumanta. Yeah, hi! Yeah, Kate. Yeah, Kate, ikaw, nag-audition ka rin. Bilang Mrs. Madeline. As Madeline, tinawag po ako sa office po nila Direk Efren, tsaka ni Madam Marinette. Tapos pagdating doon, sabi nila, ay nako, pwede ka, kamukha ka ni Madeline. So, nung time po na yun, hindi pa din ako sure na ako po yung nakuha, pero yun, pinag-uusapan na po. So, nag-audition ba po ako? Yes, nag-introduce po ako sa kanila, at yun po. Siyempre, yalong ka sa showbiz, kilala yung mga yalong ng M7. M7 kasi yes, siya. Tapos sa Siniswerte, di ba? Yan, kamag-anak ka nila? Actually, yes po. Yung lolo ko po talaga si M2. Pero po, hindi ko talaga na-meet pa si Ben Yalong in person. Pero yun po yung lolo ko, si M2 po. Mas matanda. Kilala rin naman siya sa show, di ba? Mga M2. Yes, opo. Congratulations, ang bongga. Maraming salamat. Pero November 27 na kayo, no? Yes, November 27. Good luck! Maraming salamat po. Okay, next question from Leia Salterio of ABS-CBN. Hello po, good afternoon po. You were familiar already with April Boy before you
audition? Yes po, actually yung tatay ko po kasi idol niya po talaga si April Boy before pa. Kaya nung nagsisimula pa lang po ako kumakanta, naririnig ko po lagi yung mga kanta ni April Boy. Yes po. So ano yung pinakamahirap na ginawa mo for this film? Actually, ang pinakamahirap is yung yung preparation kung paano ko gagayahin si April Boy. In terms sa pagkanta, nag-attend po ako ng vocal lessons para lang ma-attain kung ano yung boses kasi ni April Boy. Dahil sobrang napaka-distinct ng boses ni April Boy. Kahit ako, nung ginagaya ko siya, kaya ko ba to, ganyan. Pero yun, hanggang sa halos ma-attain ko po yung boses niya. Sige, hi. Hello po. So, ano na-feel mo when you were chosen to portray the wife? Noong una po na nagulat po talaga ako na parang, wow, ako, magiging asawa ko ni April Boy as a new artist po. Hindi ko po akalain na mabibigyan po ako ng ganitong role. Yes po, opo. My very first movie. Maraming salamat. So, hindi ka naman nervyos dahil first film mo to? Naku po, every time na gumagawa ako po ng project, lagi po talaga ako nininervous. Siguro po ganun po talaga kung mahal niyo po yung ginagawa niyo. Every time I step in set, grabe po yung kaba ko. Pero once narinig ko na yung action, doon na po nag-iibang anyo na po talaga ako. Anong feeling mo na hindi na pasama to sa film? Siyempre po, nalungkot po ako. Unang-una nalungkot ako kasi siyempre napakalaking ng MMFF. Pero sa kabilang banda, inisip ko na blessing yon na ayan, siyempre sa tulong ng producer namin na si Miss Marinette and siyempre ng manager ko na si Sir Tyrone. Alam kong hindi nila papabayaan basta-basta yung pelikula. Lalo na siyempre si Direk Efren na nandyan. Hindi ko lang nakikita kung nasan, pero nandyan po siya sa likod. Kaya, confident pa rin ako na hindi nila papabayaan po yung pelikula. Congratulations. Maraming salamat po. Okay, thank you, Leia. Next naman from Nikki Wang of Manila Standard. Mga 5, lang po, press ang magtatanong muna para makakain na tayo. Thank you. First of all, congratulations sa inyo. Maraming salamat po. Well, ang story ni April Boy, of course, ng family, napaka-inspiring. Siguro ang tanong ko na lang, sa pag-play ng role ni April Boy and ni Madeline, ano yung natutunan niyo tungkol sa family nila at sa buhay nila? Ako po, bilang April Boy, natutunan ko na talagang nandun yung pagmamahal ni April Boy kay Madeline. Siyempre, unang-una sa Diyos, kay Madeline at siyempre sa mga anak niya. Kasi, biruin nyo, siya yung unang naging kasintahan niya. Tapos hanggang huli, hanggang dulo, siya lang. First and last siya. So, ayun din, ganun din yung pagmamahal ng bilang tatay sa mga anak niya. Pinakita niya na lahat ibibigay niya para sa mga anak niya. At syempre, kahit nagkaroon ng mga challenges siya, pinakita niya pa rin yung pagmamahal niya sa Diyos. Na pinakita na wala siya kundi kung wala yung Diyos. Kaya, nagkaroon siya ng challenges, medyo tumalikod siya sa Diyos, nagtampo siya sa Diyos, pero hanggang sa dulo, bumalik siya at nanaig yung pananampalataya niya sa Diyos. Okay. Ako naman po, natutunan ko sa movie talaga kasi halos parehas din po kami ng family ko, so sobrang nakaka-relate ako. Very family-centered, lagi din kami magkakasama at hindi namin talaga iniwan yung isa't isa. Ang pinaka natutunan ko dito is, cherish every moment with your family. Yung mga mahal mo sa buhay, huwag mo silang tatalikuran dahil sa huli, sila lang talaga ang makikiramay sa inyo. Yun. Okay, salamat. Magandang hapon sa inyo. Ayan, kasama rin natin pala si Lindo Arroyo. Po, ang aking tatay, Yes. Sir Dindo Arroyo. Good afternoon. Good afternoon. Si Direk. Sige, mamaya tawagin natin si Direk Efren para magbigay ng message sa atin. Next from Iza of Bravo. Sabihin niya na.
It's okay, it's just me. Don't worry. Ayan, si Hero. Panalo ka na sa pulsihan. You were taking the Interview ko sa'yo. para sa'yo sa na-portray mo na role. Ano yung natutunan mo na pwede mo maging gabay in your path to your career? Sa buhay ni April Boy, pinaka natutunan ko na kung mahal mo talaga, kunyari, pinakita niya kay Madeline na mahal niya talaga siya. Hanggang dulo pinakita niya na mahal siya. Mahal niya talaga si Madeline. Na hindi siya tumingin sa iba. Ganun. Tapos pinakita niya rin yung pagmamahal niya sa Diyos. And pinakita niya yung pagmamahal niya sa mga anak niya. Parang yun yung pinaka natutunan ko na kapag mahal mo talaga, ipaglalaban mo hanggang dulo. Kahit ano pa pong dumating sa'yo, nagkasakit siya ng 3 malalang sakit, pero nanaig pa rin yung pagmamahal niya. Challenges when you were taking it? Challenges po. Actually, fact lang, nung nagsimula po kaming mag-film, mag-shoot po, bumabagyo. Yun po yung kasagsagan ng bagyo. 3 araw po kami sa Laguna and then bumabagyo. 4 na araw. Ayun, bumabagyo po. Bale, yes, totoo. Lubog po yung Manila, nasa Laguna po kami. And yun po, ang lakas-lakas ng ulan. Hindi po namin alam kung paano namin kukunan yung mga exterior scenes. Yun po yung una. Kasi habang bumabagyo, yun po. July tayo nagsimula, di ba? July 18. July 18. Thank you. Okay, sige. Before we proceed to Kate Adahar na magsatanong po, tingnan lang natin ang mensahe si Direk Efren Reyes at nandito rin po si Hero Bautista. Nangako sa inyo lahat at salamat kayo po yung malo para po sa press screening ng Moving Idol. Okay. Direk? Ang galing ni Tony Ocampo, no? Ang batang Tony Ocampo. Di ba? Kaya lang hindi ko pinatayo dahil matangkad si Tony Ocampo. Magandang hapon po sa kanila lahat. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood ninyo. Okay. Karamihan dito kasi sa mga na-invite nating mga press ay yung kilala nila. Of course, kilala na si April Boy rin yung mga tao sa paligid niya. Kaya nagre-react sila nung nakita si Venus Saturno, Kuya Jerm, si Campo, ganyan. Okay, our next question from Kate Adahar. Hi, my question is for Kate then. Nakausap mo ba si Miss Madeline bago mo ginampanan? Ano yung mga napag-usapan? Yes, nakausap ko si Tita Madeline at habang kinukwento niya sa akin yung mga kwento nila ni April Boy, nakikita ko talaga sa mga mata niya kung gaano niya kamahal talaga si April Boy. At tinuturuan niya ako minsan sa mga scenes, ganito yan, yung ginawa namin dyan. So yun, yung mga nakita niyo dun sa scenes, usually dun sa bahay nila, mga sinabihan niya ako about sa mga pwede kong gawin. Thank you. And for John, ano na lang ang paborito mong April Boy song and ba? Paborito ko talaga yung Umiiyak na Puso. Kasi napakaganda ng mensahe ng kantang yun. At akala natin umiiyak ang mensahe na yun ay para sa kasintahan niya o dati para sa babae. Yung pala, sinulat niya yung para sa Diyos. Lalo na nung parang feeling niya tumalikod siya sa Diyos at sinabi niya na sinulat niya yung kantang yun dahil umiiyak yung puso niya dahil sa Diyos. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko at damdamin ay humihiyaw. Mamaya na po yung susunod. Ang boses talaga ni John, di ba? Mala April. Pakipasa meron lang akong isasama dito sa mga lumalabas na mga pelikula ngayon at saka nagiging genre yung mga parating mga drama mga hiwalayan, yung nag-aaway na may kabit, may kalaguyo, puro away.
na doon parang pinakikita nila na walang forever. Eh dito sa pelikulang ito, dito natin mapapatunayan na merong forever. Na tunay ang pagmamahalan, na depende lang yan sa pagsasama ng dalawang tao. Huwag naman natin gawing fad yung ipakita natin sa mga tao na maging ehemplo na ba okay lang maghiwalay. Hindi tama di ba? Kaya nasisira ang mundo dahil parati na lang ang example ng mga pelikula natin hiwalayan, awayan, kabitan dito, kabitan doon, kaliwaan, di ba? Doon umiikot ang mga intriga ng pelikula. Ngayon dito sa pelikula natin, ipinakita natin yung wagas sa pagmamahalan na unang lalaki sa buhay ni Madeline si April Boy at ang huling lalaki. Ganon din si April Boy, ang una at huling babae sa buhay niya hanggang sa ikinamatay niya. Nagmamahalan silang dalawa. Ayan. So, sa susunod na presto na lang yung director usapin natin ng divorce bill, ha? Okay. Next, from Romel Gonzalez. Yes, para sa tatlong cast, anong naramdaman niyo after niyong mapanood yung buong pelikula? Ikaw muna, Kate. Ako po, naramdaman ko, sabi ko, wow, yun parang makikita ko na yung sarili ko sa screen. Sa big screen, yun ang unang reaction ko dun. And hindi ako makapaniwala na kaya ko palang gawin yun. Kaya kong umarte ng ganon. And I'm really happy po sa kinalabasan. Ako po, anong nakita ko yung sarili ko sa screen, sobrang grabe. Una kong sinabi, maraming salamat sa Diyos kasi walang lahat na ito kung hindi dahil sa Diyos, syempre. Tsaka, grabe, sobrang laki pa lang ng responsibilidad nung binigay sa akin dahil syempre, April Boy Regino yan Sino bang hindi nakakilala kay April Boy Regino? Kaya, grabe, parang idinikit na siya sa pangalan ko. Kaya, nung nakita ko yung sarili ko, sobrang saya ko, as in, sobra. Ako nakita ko yung potential ng director na hindi lang siya pang-artista. Hindi, kasi di ba tatay nito magaling din na director. Di ba? Hindi magiging Fernando po Jr., kundi dahil sa tatay niya. Tapos, itong dalawang to, guys, malaki potential. Huwag nyo lang kaligtaan, basta mag-aral, pag-aralan lahat, pero malayo mararating nyo. And it's a really good movie. Ayun, thank you po. Dito mabuting paliwanag mo rin para sa ating mga vloggers, sa mga kabataan nating mga boss. Hindi nila kilala pa kung ano ba talaga kagaling na director, si Efren Reyes, di ba? Isasama ko na raw siya sa susunod na project. Hindi na. Sabi na naman i-google na lang si Efren Reyes. Siya talaga may hawak kay FTJ. Si Hero. Si Hero pa. Ako yung pelikula na pinanood ko, well, syempre pag sinushoot mo yung pelikula, hindi mo nakita yung kwento. So nakita ko na malaking factor ang ginawa ni Tony Ocampo para manumbalik yung career ni April Boy. So isang bagay na kaya si April Boy lalong sumikat na nagsodo na siya nung napero siya sa mga kapatid niya. At yung movie itself, talagang pwede ipagmalaki internationally. Diba, meron mga Whitney Houston story, Bohemian Rhapsody. Ito, The Idol, di ba? April Boy Radio story. Na pwede mong isali sa abroad, sa mga festival. So, ang kiligin po natin, ang pelikula ng Pilipino at ang gawa ng ating director, Efren Reyes. Palapakan natin. Siyempre, si Mayora, ang ating producer, ang Walker Plus. At siyempre, ang dalawang bida, si John at si Kate. Sayaw kayo. Jogging last na lang kay Direk. Last na lang Direk. Isa lang si Kate, dati ko nang nakasama doon sa isang pelikulang ginawa ko with Techi Agbayani, Nova Villa, yung The Women of Tonta Club. Naging anak ko siya doon. Ano ba sa iba yun? Nagtataka lang kami kung paano namin, ang asawa ko rin si Techi Agbayani,
pareho kaming maitim. Nagtataka kami pa paano nagkaroon ng maputing anak. Direct, last na lang, Direct. Ano po naging reaction nyo nung hindi nakapasok sa Film Fest itong pelikula? It's a blessing from God. God chose not to be with the MMFF. Baka lalo kami mapahamak doon. Matindi kalaban. Matindi mga kalaban, baka mapahamak lang kami. At yung sabi nila mga wala raw pangalan yung artista ko. Sabi ko dapat nagdala kayo ng mga birth certificate nyo, birth baptismal, para pakita sa kanila may pangalan kami! Thank you, Direk, and congratulations po. Okay, may sasabihin ka, Madam? May dadagdag lang daw siya. Ito may dadagdag lang ako. Kayo po ay ang kauna-unahang media na nakapanood po dito. Media personalities. Kasi naniniwala kami na hindi nyo kami bababayaan. Ano po, may set pa tayo ng mga ibang press con, premiere night. Premiere night. It will be announced. So meron tayong